Okay. Tayo ay mag-uumpisa ng bago nating pag-aaral ng bagong libro. Alam niyo na ba? Siguro narinig niyo na sa iba. Ano yung pag-aaralan natin? Libro ng Unang Pedro. Okay. Sa tansya ng hati na ginawa, baka matapos po natin ito siguro mga bandang Marso o Abril. Okay? Depende kung saan po tayo, kung minsan magkaka-series break tayo or dire-diretso po tayo. Pero ating uumpisahan sa hapon na ito ang pag-aaral ng libro ng Unang Pedro. At ang hati ng kukunin natin sa hapon na ito ay Unang Pedro, Kabanata 1, Chapter 1, Talata 1 hanggang 5. Okay? 1 Peter Chapter 1, verse 1 up to 5. Mari ko po ba kayo anyayahan tumayo lahat? Ating basahin ang salita ng Diyos. Muli ako'y bumabasa sa versyon ng Magandang Balita. Kung ano man ang inyong mga versyon ay maaari po kayo sumunod sa ating screen sa harapan. Unang Pedro, Kabanata 1, Talata 1. Mula kay Pedro, isang apostol ni Hesukristo, sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitinia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mula't mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang inyong kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Tayo po ay magdasal. Panginoon, aming Ama, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ang may alam ng lahat. Kayo ang may kapangyarihan sa lahat at Panginoon, kayo ay ang gumawa ng lahat. Maraming salamat muli, Panginoon, sa hapon na ito, sa pagtitipon po namin dito sa aming pagsamba po sa inyo. Tunay na ito ay isa lamang na pribilehiyo na magagawa namin linggo-linggo. Aming dasal, Panginoon, muli sa hapon na ito, buksan ninyo ang aming mata, buksan ninyo ang aming isipan at puso na tunay naming maintindihan ito at hindi lang po maintindihan, aming maisabuhay ito at sa inyong pagpapala, aming maibahagi ito. Naway Panginoon, ako ay maging tapat lamang sa banal na salita po ninyo. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Nung ibinigay po itong hati na ito, nung sabi ko, ay okay, God's grace, 5 verses, 5 talata. No, Unang Pedro, Kabanata 1, 5 versikulo. Sabi ko, by God's grace, baka hindi naman ganon kahirap pag-aralan. At nung inimpisahan ko ng pag-aralan, ang sunod na sinabi ko kay Pastor EJ, Pastor, dapat yata 2 lamang na talata. No, kanina nga umaga sa Grace sa English, no, sinabi rin ni Pastor Dennis na napakatindi ng libro na ito. Personal, hindi ko pa talaga siyang matinding na pag-aralan ng ganong kalalim sa pag-aaral na ito. Ngunit nung pinag-aaralan ko na po ito, exciting talaga. Dahil itong libro ng Unang Pedro at yung mga susunod na mga talata at versikulo ay tiyak na magagamit po ng mga Kristiyano. Hahatiin natin ang aral sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang pagpapala ng paghirang. At ang ikalawang bahagi
ang papuri at pasasalamat. Okay, pinamagatan natin ang pag-aaral sa hapon na ito, ang mga hinirang. Ang mga hinirang. Akin siguro muna pong tatanungin sa inyo, anong mga pagsubok kaya ang dinaraanan ninyo? Anong mga pagsubok? Anong mga problema? Tiyak, kung tatanungin ko sa kwarto na ito, sino dito ang may pagsubok, lahat tayo marahil ay magtataas ng kamay. Kaya't hindi ko na po kailangan tanungin, ano ang mga pagsubok na dinaraanan natin? Ito ay maaaring mga pagsubok sa pamilya. Ito ay maaaring pagsubok sa mga estudyante sa eskwela. Ito ay maaaring mga pagsubok sa mga magulang at sa mga matatandang anak na sa trabaho. Ito ay mga pagsubok ukol sa mga panustos sa pangagastusin po natin. Ano po kaya ang mga pagsubok na ito? Lalong-lalo na kung sinasabi mo na ikaw ay isang Kristiyano at sa pagpapala ng Panginoon, ang mga pagsubok mo ay dahil tapat ka sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Kung inyong papansinin, yan ang pangako ng Panginoong Diyos. Lalo tayong daraan sa mga pagsubok, lalong-lalo na kung tayo ay nagiging tapat sa Kanya. Alam po ninyo, ang konteksto ng libro na ito ay ganito. Nang isinulat po ito ni Apostol Pedro, ayon sa mga dalubhasa ng Biblia, na isulat po ito ng mga pagkatapos o immediately before ng July AD 64. AD 64. Okay, para review. Tayo ay nasa ang panahon na AD 2015. Okay? Nung isinulat marahil ang libro na ito pagkatapos nung Hulyo AD 64. Pag tiningnan ninyo, kumbaga, ilang libong taon na eksakto, July AD 64 most likely sinulat pagkatapos. Ngayon, nasa August pa lang tayo. No? Ano po ba ang nangyari nung July AD 64? Alam mo po niya, ganito ang nangyari sa lugar ng Roma. Nasunog po kasi ang Roma nung AD 64. Nasunog ho yung bayan nila. Ang nangyari po kasi nang nasunog ang Roma, ganito po ang naging sinabi nila sa kwento na ito. Si Emperor Nero, yung emperador nila nung panahon na iyon, ay isang emperador na sobrang obsessed sa paggagawa, pagko-construct. Okay, sobra siyang obsessed. Gusto niyang mag-construct ng mga gusali, ng mga daanan, ng mga museo, sobra siyang obsessed. Kaso ang nangyari, yung Roma ng panahon niya na, buo na. At ang sabi nga ng mga historian na si Nero, Emperador Nero, ang nagpasunog ng Roma. Sinunog niya ang Roma. Ang nakalulungkot, maraming mga pamilya ang namatayan. Maraming mga trabaho ang mga tao na nawalan ng kabuhayan. Nagulo ang kanilang kultura at nagulo ang kanilang mga relihiyon. Bakit ganoon? Inisip ng mga taong Romano na hindi sila naproteksyonan ng mga Diyos nila. Kaya't sobrang nagulantang sila sa pangyayari na iyon. At na mangyari ito, naisip ni Nero, kasi siyempre nagkakagulo na. Na ituro ang lahat ng pangyayari na ito na ang may kasalanan ay ang mga Kristiyano. Kasi inisip niya, sige, kailangan ng meron tayong masisisi, baka mapunta sa kanya ang sisi, ang tinuro niya, ang mga Kristiyano. Hindi nahirapan si Emperador Nero na ituro to sa mga Kristiyano dahil nung panahon na yun, galit na rin yung mga Romano sa mga Kristiyano. Galit na rin po sila. At dahil dito, ano nangyari? Sobrang inusig ng mga Romano ang mga Kristiyano. At ang pag-uusig na ito ay kumalat sa buong Roma. Umabot pa ito sa lugar ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Yun yung nakalagay dito sa talata na ito. Grabe po mga kapatid, ang hirap na dinaranas ng mga Kristiyano nang isinulat ito ni Apostol Pedro. Kaya't ito po ang konteksto ng salita na ito, ng sulat na ito. Ang tema ni Apostol Pedro ay datapwat.
sobrang hirap ng mga dinaranas nila, karapat-dapat lamang silang mamuhay ng matagumpay at ibahagi nila ang magandang balita ng walang humpay. Ito po ang talata 1. Mula kay Pedro, isang apostol ni Hesukristo, sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ito po yung first verse. Tingnan po natin ang matindi at malapitan ito. Mula kay Pedro, isang apostol ni Hesukristo. Pause muna tayo dun. Malinaw na ang sumulat ng sulat na ito ay walang iba kung hindi si Apostol Pedro. Hindi ko na bibigay yung ibang detalye na ito. Dahil ito mismo ang sinulat po niya dito. Kung inyo pong pag-aaralan, si Pedro ay nag-umpisa na isang ordinaryong disipulo. At sa ating pag-aaral ng librong Mateo, sa pagdating sa chapter 10, siya ay tinawag ng isang apostol ng Panginoong Hesukristo. Si Pedro ay hindi na isang apostol, hindi na isang disipulo, ngunit tinawag na siyang isa sa 12 apostol ng Panginoong Hesukristo. At hindi lang po iyon. Si Pedro ay hindi ordinaryong apostol. Si Pedro ay pinuno ng mga apostol. Makikita po natin yan sa ating pag-aaral dati ng librong Mateo, na ang pangalan ni Pedro ay nauuna palagi sa listahan ng mga apostol. Naalala ninyo yun, di ba? Palaging si Pedro, tapos susunod. At hindi lang sa unang pangalan, nasa una siyang grupo ng mga apostol. Si Pedro rin ay nagkaroon ng mahalaga at maimpluwensyang bahagi ng pagbubuo ng simbahan ng mga Kristiyano. Kung inyo pong papansinin sa talata na ito, ipinakilala niya ang sarili niya na isang apostol. Hindi na po kailangan ipagtanggol ni Pedro ang kanyang pagiging apostol. Hindi katulad ba ni Pablo? Di ba si Pablo, ang lagi niyang sasabihin, an apostle of Jesus Christ by the will of God. Si Pedro hindi na ho ganoon. Alam na po mismo ng mga nakatanggap ng sulat na ito kung sino si Apostol Pedro. Tiyak nga po, ang mga nakatanggap at nakarinig ng sulat na ito ay agad nakilala at kinilala si Pedro na isang tunay na apostol. At tayo ay nakasisiguro nang matanggap nila ang sulat ni Pedro, ang mga Kristiyanong ito na dumaraan sa hirap dahil sa pag-uusig sa kanila ay sobrang pinahahalagahan ang sulat na ito. Dahil ito nga ay nanggaling kay Apostol Pedro. Mula kay Pedro, isang apostol ni Hesukristo sa mga hinirang ng Diyos. Pause tayo doon. Ano po ulit ang sinabi ni Apostol Pedro? Sino po ang mga tinutukoy po niya dito? Ang mga hinirang ng Diyos. Sa English version, ang nakalagay dyan, the chosen ones. Okay. Mga kapatid, magbabalik-balik ako sa salitang Tagalog papunta sa English. Okay? Kasi may mga salitang nasa Tagalog na mas malapit ang translation sa English. Okay. Mga hinirang ng Diyos, the chosen ones. Sino po ang mga hinirang na ito? Walang iba po kung hindi ang mga Kristiyano. Bakit ganito po kaagad ang sinabi po dito ni Apostol Pedro? Muli, ang konteksto po ng pangyayari dito, ang mga Kristiyano ay inuusig ng iba't ibang mga tao, lalong-lalo na ng mga Romano. Hindi nga lang mga Romano, mga Hintil, pati mga Hudyo. Pihado, grabe po ang nangyayari sa mga Kristiyano. Kung titingnan nga po ninyo, ang laman mismo ng sulat na ito, kung inyong pag-aaralan na ang buong libro, ito ay nagtuturo at nag-uutos sa mga Kristiyano kung paano sila makikitungo sa mga taga-gobyerno. Mayroong bahagi ng sulat na ito kung paano sila makikitungo sa gobyerno. Makikita po rin ninyo at itinuturo dito sa mga Kristiyano kung paano sila makikitungo sa kanilang mga amo kahit na ito ay isang Romano. Nandito rin ito sa libro na ito. Kaya nga tinuturo sa libro na ito, na-i-imagine ko na lamang po yung hirap at dinaranas ng mga nakatanggap ng sulat na ito dahil sa pag-uusig sa kanila ng mga tao. Kaya't ang bungad kaagad ni Apostol Pedro sa sulat na ito sa mga hinirang ng Diyos.
the chosen ones, the elect of God, the people, special people chosen by God. Ano po ba ang ibig sabihin ng salita na ito? Mga hinirang ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, pag sinabi mong elected ng mga tao, okay, sa ano muna? Hindi muna sa aspeto ng spiritual. Pag sinabi mong elected, ang mga elected ay mga tao na nalagay sa pwesto at naging elected sila, nasa pwesto sila dahil mga pinili po sila. Tama po, di ba? Maging sa gobyerno o sa pribado, yung mga na-elect ay pinili ng mga tao. Ganito naman ito sa ating mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay tinatawag na mga hinirang, the chosen ones, mga elect. Dahil ang mga Kristiyano din ay pinili ng makapangyarihang Diyos. Ito po mga kapatid, ang doktrina na nagtuturo na Diyos ang pumipili kung sino ang maliligtas. Doktrina ng eleksyon. Paborito ito ni Pastor George, di ba? Nung makita niya nga ito, sabi niya, sana ako na lang magturo niyan, Brother Rico. Doktrina ng paghihirang. Doctrine of election. Mga kapatid, ang katotohanan ito ay nagtuturo na ang pagliligtas ng Diyos ay hindi naiimpluwensyahan ng ginagawa ng tao. Tingnan ho ninyo sa Juan 1, talata 13. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ang mga hinirang ay hindi hinirang hindi dahil pinanganak sila dyan, namanan nila yan, hindi po. Hindi yan dahil sa ginawa nila, ito ay dahil mismo sa kalooban ng Diyos. Bago pa po ginawa ng Panginoong Diyos ang mundo, makinig po tayo mabuti, pumili ang Panginoong Diyos ng mga tao na tatanggap sa kanyang kakaibang pagpapala ng kaligtasan. Sobrang tindiho ng doktrina na ito. Kaya nga dadahan-dahanin ko. Bago pa binuo ang mundo, sasabihin ng Efeso 1, talata 4 hanggang 5. Tingnan po ninyo. Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging sa Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Kailan tayo pinili ng Diyos? Bago pa gawin ang mundo. Makikita ho ninyo yan sa libro rin ng Pahayag 13, talata 8, Pahayag 17, talata 8. Hindi ko na ho ilalagay. Kasi nung tiningnan ko na yung manuscript ko dito, sabi ko sa misis ko, Tessa, mukhang mahaba ang aking magiging sasabihin. Pero huwag kayong mag-alala. Tapos tayo ng alas 6. Ay, hindi pala alas 6 na. Ay, muli, pumili po ang Panginoong Diyos sa bawat bansa, sa bawat grupo ng tao ng kanyang mga tatawagin, mga hinirang, the chosen ones. At ang pagtawag na ito, muli ay hindi naiimpluwensyahan sa ginagawa nating tao. Ang desisyon na ito ay ayon sa makatuwirang pagpili niya. Tingnan niyo sa libro ng mga taga-Roma, Kabanata 9, talata 11 hanggang 12. Tingnan niyo ho ito. Ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin na hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipinanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Alam niyo itong storya na to sa lumang tipan, di ba? Pinili na yung mas nakababatang kapatid na anak ni Rebecca ang mamumuno sa mas nakatatandang kapatid.
makikita po ninyo ulit ang katotohanan at katuroang ito sa libro ng Taga-Roma. Kabanata 9:16, Taga-Roma, Gis, talata 20, Taga-Korinto, Kabanata 1:27 hanggang 29. Mga kapatid, ang Diyos ay makatuwiran. He is just and righteous. Huwag nating ibababa ang Panginoong Diyos sa level natin. Kasi iisipin natin, pag sinabi natin kagad, kapatid, talaga ang mga niligtas ng Panginoong Diyos ay pinili niya? Paano yung mga hindi pinili niya? Hindi ba unfair yun dun sa mga tao na iyon? Alam ninyo, pag ganyan po tayo mag-isip, yan ang katibayan na tayo ay makasalanan. Makikita nyo sa salita ng Diyos, ang Diyos ay makatuwiran. He is never unfair. Okay po? Tayo'y magpatuloy. Marahil tatanungin po siguro ninyo kung ang Panginoong Diyos ang pumili at tumawag. Paano po yung sinasabi sa Biblia sa Juan 6, talata 37, na ang sino mang lumapit sa Kanya ay hindi niya itataboy. Alam niyo yun, sa Juan 6, makikita niyo sa Biblia, hindi ko na yata nilagay po yun. Paano po yun? Yung mga lahat ng lalapit sa Kanya, hindi niya itataboy. Paano kaya natin, kapatid, titingnan ito na nasa libro rin ng Marcos nung itinatwa ni Judas ang Panginoong Jesus. Nasa libro rin ng Mateo. At ang sabi sa kanya, kaawa-awa o kahabag-habag ang taong ipagkakanulo ang anak ng tao. May responsibilidad si Judas sa ginawa niya dahil ito ang pinili niya na gagawin. Di ba? Iisipin natin, kung ang Panginoong Diyos ang tatawag, ang hihirang. Ngunit ang tao, pag hindi pinili ang Panginoong Diyos, ay maparurusahan ng impyerno. Paano mong babalansihin yan? Gusto ninyo malaman ang kasagutan po dyan? Ito po ang sagot, hindi ko po alam. Sa salita ng Diyos, mayroong sinasabing God's sovereignty. At mayroon ding sinasabi sa salita ng Diyos, man's responsibility. Pag pinilit mong pagtugma-tugmain yan, ganito ang mangyayari sa inyo. Masisira ang ulo ninyo. Kaya hindi natin kayang pagtugmain yan. Dahil yaan ang katibayan ng ating pagiging makasalanan. In God's mind, harmonized yan. Hindi yan nagkakagulo, hindi nagbabanggaan. Ngunit sa atin, dahil yan ang turo ng salita ng Diyos, atin pong tatanggapin iyan. Marami ang magdidebate tungkol sa doktrina na ito. Ganito lamang ho ang isang simpleng eksplanasyon na ang Diyos ang pumipili. Pag nakakita tayo ng patay, kinausap mo, huy, tumayo ka dyan. Ano mangyayari? Tatayo? Hindi. Kalabitin mo. Tatayo? Hindi. Kilitiin mo. Tatayo? Hindi. Bakit? Kasi patay. Tayo, bago niligtas ang Panginoong Diyos, ano tawag sa atin? Patay. Spiritually. Kung hindi nag-intervene si God at binigyan tayo ng buhay, hindi natin siyang kayang tanggapin. Kasi pag tinanong, ano nauuna? Pananampalataya o regeneration, kaligtasan? Ano mauuna? Ang mauuna ay regeneration, kaligtasan. Bubuhayin ka muna niya bago ka magkaroon ng pananampalataya. Nakuha po ninyo? At ang sinasabi mismo sa talata na ito, kaya nga sa una palang bersikulo, talata, wow, nung makita ko, doktrina ng eleksyon ng hinirang. Kaya nga't mga kapatid, makikita natin ang katotohanan ng Diyos, na ang Diyos ang pumipili at ang tao ay may responsibilidad, ay ito sa utak, sa mind ng Panginoong Diyos, hindi po ito nagkokontra.
Pag inisip ninyo, ito po ang sagot po dyan. Isaías 55, talata 8 hanggang 9. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng kanyang kaisipan. Nakuha po natin to, mga kapatid. We could never question God's sovereignty. Siya po ay makatuwiran. He is just. We are in no position bilang mga makakasalanang tao na sabihin ang Panginoong Diyos ay hindi makatuwiran. Kung tutuusin, mga kapatid, sabihin natin gusto natin ng hustisya, hindi. Dapat ang Panginoon ay may hustisya. Dapat siya ay just. Alam niyo ano ang just sa Panginoong Diyos para sa atin? Ano ang just? Pag talagang iginawad niya yung dapat para sa atin, ano yun? Kamatayan in hell. Nakuha nyo? O sabihin mo just. O sige, Rico ha, kukontra ka pa. O sige, punta ka na sa impyerno ngayon. That is what we deserve. We could never question God. Itong doktrina na ito, no, nung pinag-aaralan ko mabuti ito, ang doktrina ng paghihirang, ang doktrina ng eleksyon, ano dapat ang magiging resulta nito para sa mga Kristiyano? Anong katangian dapat? Alam niyo kung anong katangian iyon? Ang katangian ng pagpapakumbaba. The character of humility. Iisipin mo kasi minsan ganito tayo mga Kristiyano, minsan ang bilis nating humusga ng mga tao. Kasama ako rito ha. Oh, bakit ganyan? Ay, bakit ganyan? Bakit ganyan? Biglang maaalala ko nga pala, no? Ako siguro dapat yan, kung hindi pa ako niligtas ng Panginoong Diyos. Ang doktrina na ito ay dapat maglabas sa ating mga Kristiyano ng pagiging mapagkumbaba. Humility. Let us not even think na, kasi baka ganito isip, elect chosen one ako. Di ba? Pag tinignan mo, religion mo, the religion of the chosen ones. Di ba? Minsan, ganun magiging isip natin eh. Pagka ganon, isipin mo, balikan mo yung mga nasa Efeso, balikan mo yung nasa libro ng taga-Roma, hindi dahil sa sinabi natin, ginawa natin, kaya tayo naging mga hinirang. It is only all by God's grace. Okay? Huwag natin kakalimutan ang doktrina na ito. Ngayon, pag-iisipin mo, itong mga yan, yung makikita, may mga Kristiyano makikipagdebate sa eleksyon. Parang, alam mo, itong sinabi ng Biblia, huwag ka nang pumasok sa debate. Kasi mismong ito, kung ikaw tanggap mo ito, only by God's grace. Naintindihan po natin? Mula kay Pedro, isang apostol ni Hesukristo sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Muli, sa unang bahagi ng talata, sila po ay tinawag na mga hinirang, mga chosen, mga pinili. At dahil mga tinawag sila, dahil mga pinili sila ng Panginoong Diyos, ang tunay na kinabibilangan nila ay kaharian ng Diyos Ama. They belong, by God's grace, we belong to God's kingdom. At sinabi sa talata na ito, mga hinirang, ang mga pinili at tinawag ng Diyos na mga nasa lugar na lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Sa English, ang nakasulat po ay those who reside as aliens scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. Aliens. Okay? Yun ang sinabi sa English. Aliens. Sa ibang version, kung King James ang gamit nyo, pilgrims. Bakit kaya sa English na tinawag silang mga aliens o pilgrims? Ano po ba ang ibig sabihin ng aliens o mga pilgrims? Pag sinabi niyo, kunwari, kayo ng ibang bansa, nagpunta kayo ng Estados Unidos,
ang tawag sa inyo doon ay alien. Hindi yung alien na lumilipad, ha? Makaisipin nyo, may ganun, hindi. Alien ang tawag kasi hindi talaga tayo taga Estados Unidos. Talagang tayo ay taga Pilipinas. Ano sinasabi dito ni Apostol Pedro? Hindi talaga sila mga taga dito sa mundo. Dahil ang tunay na kinabibilangan nila ay sa kalangitan. Dahil mga hinirang sila. Ang mga Kristiyano, ang ating citizenship is not on this earth. Ang citizenship natin ay sa heaven. Kaya nga mga kapatid, huwag tayo masyadong maging relax dito sa mundo na ito dahil baka masyadong mag-enjoy ka sa mundo na ito, hindi ito ang tunay na kinabibilangan mo. Ang mga hinirang ay mga alien dito sa mundo. Yung mga lugar ng Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, itong mga lugar na ito ay marahil mga unang lugar kung saan may mga unang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. At marahil ang mga lugar na ito na dadaanan ng sulat na ito, di ba kasi ang sulat na ito ay pinadala ni Apostol Pedro. Malaking posibilidad itong mga lugar na ito ang tatanggap at daraanan ng sulat na ito. Kaya ito ang binanggit na mga lugar ni Apostol Pedro. Ito ang mga lugar na matinding inuusig ang mga Kristiyano. Kaya't ano ang sinabi ni Apostol Pedro? Sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, talata 2, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaban sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Ano ang sinabi dito? Ano ang pagkakasalarawan sa kanila? Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman, sa mulat mula pa. Sa English, chosen according to the foreknowledge of God the Father. Okay? Chosen according to the foreknowledge. Ano ang pagkakasalarawan sa kanila? Mga pinili ayon sa kanyang kaalaman, mulat mula pa. Ano po ba ibig sabihin nito? Sa English, yung ginamit na salita, foreknowledge. Okay? Dadahan-dahanin ko. Foreknowledge. Sa salita natin, sa kanyang kaalaman, mulat mula pa. Pag sinasabi sa Biblia, God foreknew, mayroong kaalaman. Kasi ang Panginoong Diyos, alam niya ang lahat. Tama? Alam niya ang nangyari kahapon, ngayon, bukas at magpakailanman. Okay. So Brother Rico, ang ibig sabihin ba ng talata na ito na tayo ay hinirang, pinili ng Panginoong Diyos dahil alam niya na ang magiging tugon natin pag binigay niya ang magandang balita sa atin? Naintindihan nyo? Kasi isipin naman, ang tinuturo ng iba tungkol dito, alam ng Diyos kung ano ang magiging sagot mo. Kaya hinirang ka niya, kaya pinili ka niya. Di ba? Yan ang maraming magtuturo dahil alam niya na ang magiging sagot mo. Alam niyo kung ganoon ang pagpapaliwanag na pagkakaintindi niyo sa foreknowledge, mali po iyon. Bakit ho? Pag sinabi mong dahil alam ng Diyos na tatanggapin mo siya, kaya tinawag ka niya, niligtas ka niya, ano ang tawag na doon? Hindi na yon sovereignty of God. Kasi nagkaroon na tayo ng gawa. Dahil si Lord ay nag-respond dun sa sagot natin. Kung ganoon ang pagpapaliwanag na pagkakaintindi nyo sa word na foreknowledge. Para maintindihan natin mabuti ang salita na foreknowledge, kailangan natin tingnan mabuti sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin nito nyo. Sa parehong libro, sa unang Pedro, chapter 1, verse 20. Tingnan ho ninyo ito ha. Niligay ko yata sa English. Tama ba, Jul? Sa English, for he was foreknown before the foundation of the world, but has appeared in these last times for the sake of you. Sino pinag-uusapan dito sa talata na to? For he was foreknown before the foundation of the world. Sino to?
Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung sasabihin mo na ang foreknowledge, ang ibig sabihin niyan, ay kung ano yung tugon mo, ano ang sagot mo, kaya tinawag ka niya, kaya niligtas ka niya, ibig sabihin ba ng foreknowledge ay ganon? Ibig sabihin, dahil alam ng Panginoong Ama na ang Panginoong Hesukristo ay dadaan dito, tatanggapin niya yung gagawin ng Diyos Ama, kaya pinili niya ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas. Kasi parehong salita yan, yung foreknowledge, prognosis. Ito, proginosko. Parehong salita yan. Okay? Ang ibig sabihin ba ng foreknowledge, dahil alam niya rin ang gagawin ng Panginoong Hesus, kaya niya pinili ang Panginoong Hesus? Hindi po ganoon ang ibig sabihin ng salita na ito. Kaya nga natin binabalikan ang orihinal na salita na Greko, proginosko. Ano ngayon, kapatid na Rico, ang ibig sabihin mismo ng salita na ito, foreknowledge, prognosis? Kung meron kayong concordance, makikita nyo yung Greko nito, prognosis. If Christ was foreknown before the foundation of the world, ang mga Kristiyano rin, foreknown before the foundation of the world. Pareho po ang ibig sabihin ng sinulat ni Apostol Pedro. Paano natin ipaliliwanag yan? Tingnan ninyo ngayon sa libro ng Gawa 2, 23. Ang pinag-uusapan dito sa libro ng Gawa 2, 23, muli ang nagsasalita dito, sino? Si Apostol Pedro. Pag tiningnan nyo sa Biblia po ninyo, si Apostol Pedro mismo ang muling nagsasalita dito. Paborito lumalabas si Apostol Pedro ang salita na to, yung prognosis at proginosko. Lumalabas parang paborito niya. Si Pedro nagsasalita sa araw ng Pentecost. Okay? Ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa Panginoong Hesukristo, Jesus of Nazareth. Tingnan po ninyo mabuti ito. Acts 2:23. Ngunit ang taong ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Sa English, verse 23, this man, delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of godless men and put him to death. Muli ang nagsalita dito si Pedro at ginamit niya ulit yung salita na foreknowledge, prognosis. Ano ang sinabi dito? Christ was delivered up to die by the predetermined plan and foreknowledge of God. Kung papansinin niyo, yung predetermined plan at yung foreknowledge magkaduktong, magkasama na ginamit ni Apostol Pedro. Kaya't ano ang ibig sabihin ng prognosis, proginosko, foreknowledge? Ang ibig sabihin po nito, ang foreknowledge ay isang desisyon, isang pasya na ginawa pa nung sinang una pa. Nakuha po ninyo yun? Ang foreknowledge para sa mga Greko ay isang desisyon na ginawa ng Diyos Ama noong sinang una pa. This was a deliberate decision of God. Kasi ang gamit natin ng foreknowledge sa panahon ngayon, hindi katulad ng paggamit ng mga Greko. Kaya nga't mga kapatid, ang foreknowledge, ang ibig sabihin niyan ay isang desisyon na ginawa ng Diyos Ama noong sinang una pa. Kung hindi nyo pa rin naintindihan, don't worry. Okay? Balang araw, sana luminaw sa atin ito. At sinabi nga sa talata 2, kayo'y pinili ng Diyos Ama, ayon sa kanyang kaalaman sa mula't mula pa, at pinabanal ng Espiritu Santo. Muli, sa English, ang ginamit dito, by the sanctifying work of the Spirit. Pinabanal ng Espiritu Santo, by the sanctifying work of the Holy Spirit. Ano po ba ang ibig sabihin nung pinabanal? Sa English, sanctify. Muli, sa salitang Greko, ang ibig sabihin ng pinabanal, sanctify, hagiasmos.
purifies us, sets us apart, nilinis tayo. Yun ang ibig sabihin ng pinabanal. Sanctifies, cleanses. Ano po ang sinasabi dito ni Apostol Pedro? Tayo ay pinili ng Diyos. Okay? Tayo ay pinili ng Diyos. At tayo ay pinabanal niya. He purified us, He cleansed us. Okay, tanong ko, kailan tayo pinili ng Panginoong Diyos? Kailan? Sinabi na kanina, noong bago pa gawin ang mundo. Okay? God elected us before everything even started. Ang tanong, kailan tayo niligtas ng Panginoong Diyos? Kailan kayo naligtas? I don't know kung alam nyo yung eksaktong petsa. Di ba? Pwedeng 1984, pwedeng 2004, pwedeng 2014. And sana by God's grace, kung maligtas ka ngayon sa araw na ito. Anong ibig sabihin nito? Yung pagiging paghirang sa atin, elected sa atin, ay nagyari into reality ay noong araw na niligtas kayo. Nakuha po ninyo, elect tayo, pero at some point in time, hindi pa tayo saved by grace. Nakuha nyo? Kasi yung election natin, yung paghirang sa atin, dati pa. Ganito kasi tayo mag-isip, kasi tayo linear mag-isip ng petsa. Ang Panginoong Diyos kasi hindi ganoon. Ngayon, bakit ko sinasabi mismo ito? Tayo ay hinirang at pinili ng Ama ayon sa kanyang pasyang ginawa noong sinanguna pa. Ngunit, ang kaligtasan ay naganap ng ating tinanggap ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano sinabi niya? Pinabanal tayo. Sinanctify tayo, pinurify tayo, ibinukod tayo. Jesus saved us, and the Holy Spirit sanctified us, is continuously sanctifying us by God's grace. Nakuha nyo? Nung tiningnan po natin mabuti ang talata na ito, ako ay personal na naniniwala na ang ibig sabihin dito ni Pedro sa pinabanal, sanctify, ang pinag-uusapan dito ni Pedro ay ang ating mismong kaligtasan. Peter had in mind yung salvation. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo. At hindi pa ho nagtapos dyan. Tingnan ninyo mabuti ito. Ano pa po ang isang naging resulta nang tayo ay pinabanal o sinanctify ng Espiritu Santo? Ginawa ito upang maging masunurin kay Hesukristo. Kung hindi dahil sa pagpapala at grasya ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, a person cannot obey the Lord Jesus Christ. Kaya't kung hindi ligtas ang isang tao, wala po siyang Espiritu Santo at hindi maiintindihan ang mga utos ng Panginoong Hesukristo. Kaya't hindi makakasunod sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga't ang buod mula sa talata 1 hanggang 2, pinili na, niligtas pa, binanal pa, at binagyan pa ng kapangyarihan makasunod. Nakuha po natin iyon kasi nang sinusulat ito ni Apostol Pedro, nasa isip niya, ang mga tatanggap ng sulat na ito ay sobrang daming problema. Walang solusyon si Pedro sa mga problema nila. Diba? Pwedeng nawalan na ng trabaho, pwedeng pinatay ang asawa, pwedeng pinatay ang anak. Anong ginawa ni Pedro? Ibinalik niya sa isang matinding katotohanan, ukol sa kanila. Katulad sa atin ngayon sa lugar na ito. Ano kaya ang mga dinaraanan na problema natin? Diba? Kasi minsan, dahil sa hatak ng mundo, nami-misalign tayo eh. Nakuha natin. At pag na-misalign tayo, pati yung pananaw natin sa Panginoong Diyos, nami-misalign. Gumugulo.
At ang mas matindi nun, tayo pati mga Kristiyano, pag nakinig pa sa ibang tao, lalong-lalo na hindi Kristiyano, lalong tatagilid ka pa. Ang ginawa dito ni Pedro, kasi wala naman siya ibang maisulat, di ba? Hindi niya maisulat sa kanila, alam mo, ganito gawin mo sa trabaho mo. Alam mo, ganito ang ginawa. Alam mo, naintindihan ko, namatay asawa mo, namatay anak mo. Hindi, ito na. Hindi, ano ginawa niya? Kapatid, ikaw ay chosen. Alam mo ba ang ginawa ng Panginoong Diyos para sa iyo? Alam mo ba, chosen ka since before. Wow, di ba dun pa lang sa chosen since before, napaisip na kagad ako. Ngayon nga, kinikilabutan na ako eh. Nakuha niyo yun? Gaano tayo kahalaga? Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa at pinabinal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at nilinis pa sa pamamagitan ng kanyang dugo. Okay. Sa English, yung nakalagay na nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakalagay doon, sprinkled with His blood. Hindi ko alam kung sana may English Bible din kayo, hindi ko yata, nilagay ko ba? Hindi yata. Sa English, and be sprinkled with His blood. Ano ho ibig sabihin sa English nung sprinkled with His blood? Ano ibig sabihin nun? We let Scripture interpret Scripture. Pag tininan nyo ang lumang tipan, mayroong tatlong pagkakataon na ang mga tao ay, sa salita natin, wisikan ng dugo. Di ba? Parang ganon. Sprinkled with His blood. Sa lumang tipan, sa Old Testament, 3 times na yung mga tao sprinkle ng blood ng animal. Okay, ano yung tatlong pagkakataon na iyon? Una, yung nangyari sa Exodo 24, 5 hanggang 8. Ikalawa, yung nangyari sa Exodo 20, talata 21. Ikatlo, mula sa Levitico 14, talata 6 hanggang 7. Tingnan natin isa-isa iyon. Ano yung una? Exodo 24, 7-8. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Pagkatapos kinuha ni Moises ang mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautusan. Ito yung first na binigay nating halimbawa ng pagwisik ng dugo. Ano nangyari dito? Kasi ibinigay ni Moises ang kautusan ng Panginoong Diyos. At nang marinig nila ang kautusan ng Panginoong Diyos, ang sinabi nila, susunod kami. And from that time, ano ginawa ni Moses? Winisikan sila ng dugo. Ano yun? This is a covenant between God and man. That man will obey God's command. Ikalawa, Exodo 29, 21. Then, ano yung sinabi dito? Kumuha ka ng kaunting dugo sa altar at kaunting langis na pantalaga. Iwisik mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak, pati sa kanilang kasuotan. Sa ganitong paraan siya at ang kanyang mga anak, pati ang kanilang kasuotan ay nakalaan para kay Yahweh. Naalala niyo si Aaron? Si Aaron ay ang mataas na pari sa mga Hudyo, high priest. At anong ginawang seremonya? Kinuha ang dugo, winisikan sila. They were ordained as priests. Yun ang ikalawa. Tingnan nyo yung ikatlo. Levitico 14, 6 hanggang 7. Itutubog niya sa dugo nito ang ibong buhay, ang kahoy na sedar, ang pulong lana at ang isopo. Ang dugo ay iwiwisik ng 7 beses sa taong may sakit sa balahat at ipahahayag siya ng paring bilang malinis. Pagkatapos, paliliparin niya sa kabukiran ang ibong buhay. Ito yung pangatlong beses na winisikan ng dugo. So, Brother Rico, ano ang connection ng tatlo na ito sa atin? Ang galing talaga ng pagkakasulat dito ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Apostol Pedro. Ano sinabi muna ni Pedro? Pinili ka, hinirang ka. Okay? Niligtas ka sa pagpabanal ng Espiritu Santo. Ano pa sinabi?
upang makasunod sa Panginoong Hesukristo. At ano, winisikan ng dugo. Ano yung tatlo? Di ba yung una, covenant between God and man. That man will obey God. Di ba ganun tayong mga Kristiyano? Nagtataka tayo na parang pag naging Kristiyano ka na, ligtas ka na, hindi tayo nawawalan ng kasalanan, pero napapansin mo, paunti ng paunti ang kasalanan dahil yun ang pangako ng Panginoong Diyos. Yun yung unang wisik. Ano yung ikalawang wisik? Ano yung ginawa? Di ba? Inordain si Aaron, pati mga anak niya, bilang mga pare. Ano sa atin yun? Di ba nakalagay rin sa unang Pedro 2, talata 9, we are what? High priests, chosen. Pag titingnan nyo sa 1 Peter 2:9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga grupo ng maharlikang pari. Aaron and his children were priests. The same thing. Kung Kristiyano ka, hiniling ka, niligtas ka, ikaw rin ay isang pari ng Panginoong Diyos. Yun ang ikalawang ibig sabihin ng wisik. Ikatlo, ano yung sinabi doon? Yung nakalagay sa Levitico 14, yung kwento na iyon ay yung mga leper. Ano nga ba leper sa Tagalog? Nawala sa utak ko. May ketungin, no? Salamat sis. Ketungin. Pag gumaling ang isang ketungin, kailangan niya pumunta sa pare para ipakita wala na siyang ketong. At ano gagawin ng pare? Para i-declare na talagang clean na siya, wiwisikan ng dugo. Sa ating mga Kristiyano, sprinkled by the blood of Christ. Ano mangyayari? Ano sasabihin? Justified. Malinis ka na positionally. Yun ang tatlong ibig sabihin ng sprinkled with His blood. Kaya nga, kakaiba talaga ang sinasabi dito ni Pedro. Tingnan nyo sa huling talata 2. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. May grace and peace be yours in the fullest. Grabe si Pedro, di ba? Pag tiningnan mo, hinirang ka, niligtas ka, tinulungan kang para makasunod, at binigay sa iyo yung tatlong pribilehyo ng isang Kristiyano. Ano sinabi ni Pedro? May grace and peace be yours in the fullest. Sa totoo lang, mga kapatid, pag tinignan nyo si Pastor EJ, Pastor George, Brother Peter, pag tinignan nyo, ang dami kong problema sa eskwela, sa pamilya, sa anak, marami kaming pwedeng sabihin. But you know what? Ang sinabi mismo sa ikalawang taga-Korinto, 12:9, my grace is sufficient for you. Mga kapatid, ang kailangan lamang natin ay ang grasya ng Panginoong Diyos. Hindi po namin alam kung ano ang dinaraanan natin na problema. Ngunit sa unang mga talata na ito, kung namumroblema tayo, don't worry. Huwag nating problemahin kasi grabe, before even the world was made founded, you were chosen. Hindi ko alam kasi minsan sa pagiging makasalanan natin, nagdidilim ang paningin natin at nakakalimutan natin ang katotohanan ito. Just imagine, before the world was even made, God foreknew you. He decided. Ano pangalan nito? Julius, ililigtas kita. Wow! Nakuha niyo yun? Ililigtas kita at huwag kang mag-alala. Hindi lang kita ililigtas, tutulungan pa kita sa pagkaligtas ko sa iyo. Lahat niyan dahil saan? Sa Panginoong Diyos. Kaya nga't dahil po dyan, ito ho ang unang prinsipyo. Kakaiba ang pagpapala ng paghirang sa atin na nagmula lamang sa Panginoong Diyos na mahabagin natin. Muli, kakaiba ang pagpapala ng paghirang sa atin na nagmula lamang sa Panginoong Diyos nating mahabagin. Ang tanong ko sa ating lahat, ngayong alam natin muli, kasi po pwedeng alam na natin ito, ngayong alam na nating muli na ang paghirang sa atin ay hindi dahil sa nagawa natin, ano kaya ang nararapat na tugon natin? How do we respond? Ano ang dapat na tugon natin? Kasi ang mahirap sa ating mga Kristiyano, minsan komportable na tayo sa pagiging Kristiyano natin. Hindi ko alam sino ang ginamit ng Panginoong Diyos sa pagligtas sa inyo. Isipin natin ito. Kaya nga,
Dapat hindi papasok sa utak natin na ako elected. Kasi yayabang, hindi ho. Dapat it should more humble us. Dahil alam na natin ang pagpapala ng Diyos na hinirang tayo. Paano kaya makatutulong ito tuwing tayo ay dumaraan sa mga pagsubok dito sa mundo? Muli, pwedeng problema sa pera, pwedeng problema sa kalusugan, pwedeng problema sa pamilya. Pagkatapos nating matutunan ang lahat ng ito, di ba? Pinili nga tayo, ano pa kaya ang hindi gagawin ng Diyos para sa atin? Huwag natin isipin na aayusin niya ang problema natin. If it is God's will, praise God. But you know what? Alam ni Lord kung ano ang mas nakabubuti sa atin. Kaya nga't, babalikan natin palagi ang mga talata na ito sa libro ng unang Pedro. Kaya inuuna kagad ito ng Espiritu Santo na isulat ni Pedro. Mga hinirang, the chosen ones. Alam nyo ba, parang sinasabi ni Pedro, kung gaano kayo kahalaga? Kaya nga't ano ang maipagdarasal natin upang di nating makalimutan ang kakaibang pagpapala ng ating paghirang at ating kaligtasan. Pumunta na tayo sa ikalawang bahagi, ang papuri at pasasalamat. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Ulit, matapos po niya tayong hirangin, piliin, matapos niya tayong tawagin, matapos niya po tayong iligtas at pabanalin upang tayo ay makasunod sa mga utos niya sa atin. Matapos lahat iyon, ano kaya ang nararapat na nating gagawin? Matapos ang lahat ng ginawa niya po para sa atin, nararapat lamang po, mga kapatid, na tayo ay magpasalamat ng lubos sa Diyos na makapangyarihan po natin. Muli, ang konteksto, ang mga nakatanggap ng mga sulat na ito ay sobrang problema ang mga buhay nila. We might not be experiencing what they had before. Okay? By God's grace, sa lugar natin, wala pa namang dahil naging tapat ka na Kristiyano, ipinako ka. Wala pa naman. Right? Wala pa namang sa panahon natin ngayon na ang pag-uusig ay talagang sasaktan nila ang pamilya nyo. By God's grace, dito sa lugar natin sa South, no? Muli, despite what they were going through, ipinaaalala ni Pedro sa unang mga talata, unang mga versikulo, kung ano ang ginawa ng Panginoong Diyos para sa kanila at para sa atin. At dahil po dyan, sinabi ni Pedro, pasalamatan natin ang Diyos Ama. Huwag niyo na tingnan yung PowerPoint. Okay lang yan. Hindi natin kailangan PowerPoint. Focus lang tayo. Ginugulo lang tayo ng demonyo. Tingnan nyo to. Ano sinabi dito ni Pedro? Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesukristo. Peter tells them, sa English, bless God. Bless God. Kung may English kayo dyan, baka nakalagay, bless be to God. Pero pag tininan nyo yung Greco, bless God. How can this apply to us? Datapwat sa dami ng problema ang dinadaanan natin. Do we really bless God? Praise God? And thank God? Isipin ninyo ito. Minsan kasi yung mga problema dinaraanan natin, kung naayos na, o hindi pa man naayos, dumarating yung panahon, iisipin mo, maiintindihan mo, oo nga, no, kung hindi tayo pinadaan ni Lord sa ganun, hindi tayo aabot sa ganito. Nakuha natin yon. Minsan pa nga, madalas yung mga problemang dinaanan natin, ang ginamit ng Diyos para maligtas tayo. Di ba? Kaya nga ang sinasabi dito, kahit ano pa, huwag natin kalimutan, kapatid, hinirang ka. You are so special. God foreknew you from eternity past. Don't worry. God knows what He is doing. Kaya sabi kaagad ni Pedro, pasalamatan natin ang Diyos. Bless God. Ang tawag dito,
muli, doxology. Sa first 5 verses pa lang, si Pedro hindi na mapigilan. Sumulat kaagad siya ng doxolohiya. Bless God. Bless be to God. Sa ating pagpuri at pasasalamat sa Panginoong Diyos po natin, ating tatanungin sa ating sarili, ano kaya ang dahilan kung bakit ginawa ito lahat ng Panginoong Diyos para sa atin? Why did God do this? Ano ang dahilan? Sinagot mismo yan ng talata. Pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Nakita niyo yan sa mga Biblia ninyo? Ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin ay dahil sa habag ng Diyos para sa atin. Nakita po ng Diyos ang kaawa-awa at imposibleng sitwasyon po natin. Nakita po ng Diyos, hindi natin kayang iligtas ang mga sarili natin. Kaya nga't ganun na lang kalaki ang habag niya po sa atin. Kakaiba po talaga ang kanyang awa at grasya na ibinigay po para sa atin. At ano po ang naging resulta dahil sa habag niya? Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan. Ano ang sinabing naging resulta ng habag sa atin? Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Sa English, God has caused us to be born again. Mula sa kanyang grasya at pagpapala, nag-umpisa sa mercy at naging reality by grace. Grasya at pagpapala ng Panginoong Diyos. Ano ibig sabihin ng be born again? Pag tinignan nyo muli sa Juan 3, talata 2 hanggang 4, alam nyo na ang storya na ito. Ano ang nangyari dito? Si Nicodemo, sa gabi, pumunta sa Panginoong Hesukristo. Pag tinignan nyo, walang tinanong si Nicodemo, ngunit sumagot ang Panginoong Hesukristo. Dahil omniscient ang Panginoong Hesus, alam niya ang nasa puso at isipan ni Nicodemo. Ano ang sinabi niya? You must be born again. Malaki ang posibilidad ang tatanungin ni Nicodemo, how can I go to heaven? Ang sabi dito ng Panginoong Hesus, you must be born again. Kaya nga nang narinig ito ni Nicodemo, talagang nagulantang siya na shock. Parang sinasabi, lahat ng dinaanan ko, lahat ng pinag-aralan ko, lahat ng ginawa ko, baliwala. Kailangan ko mag-umpisa muli sa umpisa. Anong pinapakita dito ng Panginoong Diyos? Imposible sa sarili nating kakayahan na maligtas ang mga sarili natin. Kaya't dahil sa laki ng habag ng Panginoong Diyos sa atin, tayo ay binigyan niya ng panibagong buhay. Ang tanong, paano na isagawa ito? Muli, sa muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan. Ang dating imposible, naging posible. Hindi po maganda ang magandang balita kung nanatiling patay ang Panginoong Hesus. Hindi ho magandang balita ang tawag doon kung patay pa rin ang Panginoong Hesus. Hindi po maganda ang magandang balita at hindi kumpleto ang magandang balita kung nanitiling patay ang Panginoong Hesus. Dahil po sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, iyan ang naging dahilan ng ating kaligtasan. Christ paid for the penalty of our sins. Mga kapatid, tayo ay mga makakasalanan. Sinabi sa Roma 6:23, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Hindi natin kayang bayaran sa sarili nating lakas sa mundo na ito ang kabayaran sa kasalanan. Ang kabayaran ay impyerno para sa atin. Pag sinabi mong gagawa ako ng mabuti, sinabi na mismo ng libro ng Isaías, ang lahat ng mabuting gawa natin ay para sa Panginoong Diyos mga maruruming basahan. Dahil sa habag, sa laki ng habag ng Panginoong Diyos sa atin, niligtas niya po tayo. Kaya nga't hindi makapagpigil dito si Pedro na sinabi niya kaagad, bless God, praise God.
At ano ang nangyari? Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Ano ibig sabihin nun? Sa English nakalagay, living hope. Living hope. Alam ba ninyo, habang tayo ay nandito sa mundo, tayo laging ay umaasa na maging totoo ang ating pag-asa. Naintindihan niyo yun? Di ba? Minsan, I hope matanggap ako sa trabaho na ito. I hope pumasa ako sa examen ko. I hope na maayos ang problema ko. Di ba? Hope na lang palagi yun. If it happens, praise God. If it still does not happen, ano nangyayari? Hoping against hope. Kung tutuusin, ang hope dito sa mundo, patay na pag-asa. Pero alam ba ninyo, ang sinabi dito sa talata na to, dahil sa lahat ng ginawa ng Panginoong Diyos, tayo ay nagkaroon ng living hope. Yung hope natin sa Panginoong Diyos, na ililigtas tayo, ay sigurado. Kakaiba po yun. Ano po ang ginawa ng Panginoong Diyos? Kung inyong titingnan sa libro ng taga-Korinto, ano ang ginawa niya? Di ba? Kung tutuusin yung pagkabuhay ng Panginoong Diyos, sapat na eh. Hindi ano ginawa niya? Kung titingnan ninyo, ikalawang Korinto, talata 1, 21 hanggang 22. Ano sinasabi dito? Tayo ay ipinagkalooban niya ng Espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang ipinangako. Ang Espiritu Santo sa isang Kristiyano ay selyo. It is a guarantee sa isang Kristiyano na gagawin ng Panginoong Diyos ang pinangako niya sa iyo. Kung Christian ka, you have a living hope. Sinabi sa talata 4, makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na ihinanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Ano ang sinabi dyan? Sa English, obtain an inheritance which is imperishable. Ano po ba ang inheritance na ito? Ano yung tinutukoy na kayamanan na ito? Sasagutin bali yan sa talata 5. Una, ano ba ang inheritance? Di ba ang inheritance ay binibigay sa loob ng isang pamilya. Di ba? Ibinibigay ang inheritance sa heir. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, ano tawag sa atin? By God's grace, we are God's children. By God's grace, we are co-heirs with the Lord Jesus Christ. Kung ano ang sa Panginoong Hesukristo, yun din po ang sa inyo. Kakaiba pong katotohanan ito. Kung tutuusin lang, ang kaligtasan, kota na eh, di ba? Parang, oh, thank you Lord. Pero hindi. Meron pang iba. Ang tanong, ano ba itong inheritance na ito? Tingnan natin mamaya yan. Binigay niya muna ang katangian. Ano sinabi? Ito ay kayamanang di masisira. Ano ibig sabihin nun? Dahil hindi ito masisira, eternal ang kayamanan na ito. Yung mga cellphone ninyo, yung mga damit po natin, yung mga sapatos po natin, 1, 2, 3, 4 years, sira na po lahat yan. Kahit ano pang alaga mo dyan. Kahit anong ingat mo sa cellphone mo. Kahit anong ingat mo sa sapatos mo, sa relo mo, sa damit mo, masisira po, pihado iyan. Ngunit ang kayamanang ito ay hindi masisira. Ano pa sinabi niya? Walang kapintasan. Ano ibig sabihin ng walang kapintasan? Walang depekto. Puro po ito. Kumbaga sa ginto, 25K, may ganun ba? Pure. Ano pa sinabi niya? Hindi kukupas. Diba? Minsan bibili ka ng kwintas, ay kumupas, ay peke. Ito hindi. Eternal na, puro pa, at hindi pa mawawala. Yun ang sinasabi dito ni Apostol Pedro. Kasi minsan na nangyayari, ang focus natin puro dito sa mundo. At ano sinabi ng Panginoong Diyos tukol dito? Makakamit natin yan ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan, di kukupas, na inahanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Ano po ibig sabihin yan? Yung kayamanang yan, sino ang nangangalaga? Ang Panginoong Diyos. God secures our inheritance. Huwag tayong mag-alala.
hindi mawawala ang kayamanan na iyan. Bakit? Mismo ang Panginoong Diyos ang nangangalaga. Saan nakalagay? Sa kalangitan. No one can enter in heaven unless God allows it. Kaya nga ano sinabi dito? Verse 5, sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Sobrang tindi talaga ng katotohanan na itinuturo dito. Hindi lang po tayo pinili, hindi lang tayo tinawag, hindi lang tayo niligtas, hindi lang tayo pinaghanda ng Panginoong Diyos ng kakaibang kayamanan. Ngunit sinasabi pa mismo dito, ang Panginoong Diyos ang nag-iingat sa mga Kristiyano sa pamamagitan ng pananampalataya ng Kristiyano. Alam po ba natin na maging ang pananampalataya natin, Diyos ang nagbibigay sa atin? It all starts with God and is continuously supplied by God. At ang pananampalataya na yan ay katibayan ng kapangyarihan ng pag-iingat niya sa atin. Kasi baka isipin natin, Brother Rico, buti na lang nakapunta ako ngayong hapon dito. Alam ho ba ninyo, dahil din sa grasya at pagpapala ng Panginoong Diyos yan, habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Ano ang sinasabing kayamanan? Sinabi mismo ng talata 5. Ano yung inheritance? Ang ating kaligtasan. Iisipin natin, ibig sabihin pala, Brother Rico, hindi ko pa nakukuha ang salvation. We have received salvation by God's grace upon accepting Christ. Pero kung tutuusin, hindi pa yun kumpleto talaga. Bakit? We have been saved by grace sa penalty of sin. But we are not yet free from the presence of sin. Nakuha natin yon. The full realization ng ating salvation pagka-glorified na tayo sa heaven. Araw-araw dito, natutukso tayo. Araw-araw, minsan nalalaglag pa rin tayo. Ngunit, ang kayamanan na inilaan niya para sa isang Kristiyano ay pinangangalagaan niya, pinag-iingatan niya. At ito ay nasa kaharian niya. At dahil po dyan, ito po ang ikalawang prinsipyo. Nararapat lamang na tayo ay magpuri at magpasalamat datapwat tayo ay dumaraan sa mga pagsubok at kahirapan. Nararapat lamang na tayo ay magpuri at magpasalamat datapwat tayo ay dumaraan sa pagsubok at kahirapan. Ang tanong ko po sa atin, paano nakikita sa mga buhay natin ngayon na tayo ay nagpapasalamat, nagpupuri sa kakaibang pagpapala na natanggap natin? Pag nakita ba tayo ng kapwa Kristiyano, ng hindi Kristiyano, does it show that we really praise and thank God? O mas makikita nila na mas masahol pa tayo sa mga hindi Kristiyano? Are we living a life really honoring God, praising God? Isa pa ho, paano kaya natin mabibigyang papuri ang Panginoong Diyos? Dahil sa natanggap natin na pagpapala na ibinigay niya sa atin. Mga kapatid, muli, hindi natin alam, hindi ko alam kung ano ang dinaraanan ninyo na problema. Ngunit, nang isinulat to ni Apostol Pedro, ang nasa isip niya, mga sinulatan niya noon, ang nasa isip ng Espiritu Santo ay mga Kristiyano sa panahon ngayon. Kahit ano pa ang pagsubok natin, kahit ano pa ang problema natin, babalikan natin ang unang Pedro, 1, talata 1 hanggang 5. Iisipin natin, mga hinirang tayo by God's grace. At hindi lang po iyon, pinangangalagaan niya tayo at may hinanda siya para sa atin. Kaya nga, ating ipagdasal sa ating pag-uwi na, Lord, kung ako'y lumalayo, ang buhay ko hindi nagpupuri sa iyo, ang buhay ko ay hindi lumalabas na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, tulungan mo po ako. Tulungan mo ako na ang buhay ko ay maging kalugod-lugod sa harapan mo dahil tunay na hinirang mo ako. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, tunay na pinupuri ka namin dahil kayo ay
mahabagin. Panginoon, hindi namin maiintindihan kung gaano katindi ang habag po ninyo sa amin. Panginoon, pinupuri ka namin dahil kayo ay mapagpala sa amin. Grabe, Panginoon, ang grasya na ibinigay nyo sa amin. Datapwat hindi kami karapat-dapat na bigyan ng grasya na ito. At Panginoon, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Maraming salamat muli, Panginoon, sa paghirang po ninyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, ang pagligtas po ninyo sa amin. Maraming salamat din, Panginoon, ang pagtulong sa amin na makasunod po sa inyo. Aming dasal, Panginoon, tulungan po ninyo kami sa mga panahon na parang lumalayo po kami sa inyo, na hindi kami kalugod-lugod sa inyo, na hindi kami nagpupuri sa inyo, na hindi kami nagpapasalamat sa iyo. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito. Aming dasal, Panginoon, na sana magmula ngayon, paalala po ninyo sa amin kung ano po ang mga ginawa po ninyo para sa amin. At nang sa gayon, tunay na mga buhay namin ay maging magandang katibayan at testimonya ng magandang balita ng kaligtasan na ibinigay nyo po sa amin. Aming dasal, Panginoon, sa hapon na ito at sa mga susunod na araw at sa linggo na ito, tulungan ninyo kami na patuloy na maging masunurin sa iyo, at nang sa gayon ang ibang tao ay makilala kayo sa pamamagitan po ng mga buhay namin. Ang lahat ng ito ay dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos.